Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa problem solving involving operations on integers. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na muna mga anak ko na napindot nyo na dyan ang like button. O, sige na, pindutin na. At syempre, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, pindutin nyo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Mga anak, kung hindi mapindot yung subscribe button, baka kasi hindi pa naka-sign in. Kung may mga Gmail kayo or Gmail sina mami nyo, i-sign in nyo para makasubscribe na kayo at makapagpindot na kayo ng notification bell. Okay? Ngayon, kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, mga anak ko, ito ay week 3 ng inyong mga module, yung problem solving sa learning task number 3 nyo. Pero, isinama ko na rin dito yung problem solving ng week 4 ninyo about properties of whole numbers ata yung, yung week 4 ninyo. Kasi yung number 2 doon, hindi kompleto yung problem niya, kaya hindi nyo masasagutan. At dahil dalawa lang naman yung problems dito, isinama ko na para medyo tipid sa effort ni Teacher Maria, ha? Okay, so let's have this one. A mercury thermometer records a temperature of 5 degrees Fahrenheit at 10 a.m. Okay, sige, kuha lang ako ng red ball pen. So 5 degrees daw siya at 10 a.m. So at 10 a.m. ang ating temperature ay 5 degrees Fahrenheit. Now, if the temperature drops by 4 degrees Fahrenheit every hour, So, kada isang oras, nagda-drop ng 4 degrees, bumababa. Now, what will be the temperature at 3 p.m.? Ano na kaya daw yung temperature kapag 3 o'clock p.m. na nung parehong araw pa rin na iyon? So, tingnan natin ha, yung mga oras na lilipas. So, 10, 11 a.m. and then 12 noon. And then 1 p.m., 2 p.m. and then syempre yung last. Oops, wait. Ano nangyari? Isa pa. Wait for a while. Bumaba sila eh. So, pag bumababa ako, bumababa din kayo. Ha? Ano nangyari? May multo. Ayan, medyo sinapian lang ng onte. Ha? Medyo pagod na ang laptop ni Teacher Maria kasi ang dami ng videos ang laman. So, we have here 3 p.m. So, ito yung mga oras na lilipas hanggang alas 3 ng hapon. So, paano gagawin natin dyan? Kada oras daw, magde-deduct tayo ng 4 degrees dun sa temperature. So, at 11 a.m., ano na kaya yung temperature niya? That is 5 minus 4. So, 5 minus 4, ilan na lang siya? 1 degree Fahrenheit siya at 11 a.m. Ngayon, sa 12 noon, magbabawas ka ulit ng 4. So, 1 minus 4. Okay? Dahil integers ito, so magki-KCC tayo ha. Ito madali lang naman, 5 minus 4. Automatic parang minus lang talaga ng numbers natin yan. So, dito, dahil mas malaki na itong i-minus natin, let's do KCC. Natatandaan? We keep, we change, and we change. O, dito, para kitang-kita. So, 1 minus 4. So, this is keep, change, and then change. Keep, 1 minus, magiging positive. Dahil ang 4 natin ay positive, magiging negative siya. So, 1 plus negative 4, natatandaan, pag same sign, add and keep. Pag different sign, subtract and use the sign of the bigger number. Dahil ito ay positive at ito ay negative, so different siya sa subtract natin. 1 minus 4, nababaliw na, hindi alam yung sagot kasi mas malaki to. Di pagbalik ta rin, no? 4 minus 1, you have 3.
O, anong sign gagamitin natin? 1 at 4. Kanino ang gagamitin natin? Yung kay 4. So, we have negative 3. So, at 12 noon, negative 3 na siya. Okay, ano naman kaya ang temperature niya at 1 p.m.? So, negative 3 na yung temperature niya minus 4 ulit. Okay, so KCC ulit tayo ha. Negative 3 minus 4. So, this is KCC. Keep. Yung minus magiging plus, yung 4 magiging negative ha, kasi positive siya. So, negative 3 plus negative 4, pareho silang negative. So, same sign, add and keep. So, 3 plus 4, you have 7. And then, we keep the sign that's negative. So, eto na yung temperature niya at 1 p.m. Ay, ano naman yung temperature niya at 2 p.m.? So, we have negative 7 minus 4. Bawas ulit ng 4. So, we have here negative 7 minus 4. Okay, CC ulit. Keep, change, and then change. Negative 7. Ito magiging plus. Yung 4 natin na positive, magiging negative. So, what is negative 7 plus negative 4? Dahil pareho sila ng sign, i-add natin sila. 7 plus 4 is 11. And then we keep the sign. So, that's negative 11. So, at 3 p.m., ano naman na kaya yung temperature niya? So, we have negative 11 minus 4. So, that's negative 11 minus 4 KCC. Keep, change, and then change. Negative 11 plus negative 4, dahil pareho na sila ng sign, that's addition na. 11 plus 4 is 15, and then we have keep, negative. So, negative 15. Therefore, anong masasabi natin? Anong tanong? What will be the temperature? The temperature by 3 p.m. of the same day is what? Is negative 15 degrees Fahrenheit. Okay, so that's our answer. Now, for number 2, Kate gets up in the elevator on the 3rd floor of a shopping mall. She goes up 10 floors to reach the food court. After an hour, she went down 5 floors to buy books. At which floor is she now? Nasaan na siya nung bumili siya ng book? Anong floor siya? So, kung a-analyze natin yon, galing siya sa 3rd floor. So, that's 3. Dahil pumanik siya ng 10, mag-a-add ka ng 10. So, 3 plus 10, that's 13. Ngayon, after ng 1 hour, bumaba siya. So, yung 13, babawasan mo ngayon ng 5. Okay, so 13 minus 5, how many is this? Is it 8? 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 8. Ibig sabihin, at which floor is she now? Therefore, Kate is on the 8th floor. Okay? Now, ito na yung week 4 to ha. Week 4 learning task number 3. Identify the property being used in each situation. Then, express the statement in mathematical form. Pero, meron din tayong video para dun sa mismong properties of whole number. Yung addition and multiplication property. Panoorin yon kasi may sasagutan din kayo doon. Alam ko, yung learning task 1 and 2 ata. Okay, so let's have this one. I go to the store and buy instant noodles for 9.35 pesos. So, bumili siya ng isang instant noodles. Ang cost ay 9.35 pesos. Bumili din siya ng can of sardines for 22 pesos. And 2 sachet of coffee for 15.27 pesos. So, how much money do I need to pay? So, paano natin to susulat sa number sentence? So, we have here 9.35 plus 22 pesos plus, eto, anong gagawin natin? Dapat, si 15.27, ita-times muna natin siya sa 2. So, 2 times 15.27 equals n. Okay? Dahil multiplication muna, kailangan muna natin malaman yung total nito. What is 15.27. Pero sa totoong buhay, teka lang ha, baka sa grocery to ha.
Kasi sa sari-sari store, wala namang ganito. Nagkamali lang ako ng pag-iwan ng number dyan, ha? So, we have 15.27 times 2. This is 14, carry 1. 2 times 2 is 4, plus 1, that's 5. 2 times 5 is 10, carry 1. 2 times 1 is 2, plus 1, 3. So, ang cost ng ating coffee ay 30.54. So, magiging 9.35 plus 22 plus 30.54 equals N. So, hindi pa natin alam. So, i-add natin, ha? Saan ko ba ilalagay? O, dito na lang. 9.35 plus 22. Dapat magkaka-align ang ating mga decimal point, ha? Hindi pwedeng hindi magkaka-align. Pag decimal numbers, ang pinag-uusapan, dapat ang alignment ay tama. O, let's add 5 plus 4, we have 9. 3 plus 5, we have 8. And then you put the decimal point. 9 plus 2 is 11, carry 1. 3 plus 2 is 5 plus 1, you have 6. So, therefore, sino ba to? She needs, I go to the store. How much money do I need to pay? So, dahil ikaw dyan ang pinag-uusapan, I need to pay how much? 61.89 pesos. Okay, that's it mga anak ko. Kung natutunan nyo ang video na ito, ay i-comment yan sa ating comment section, ha. Mga anak, huwag aalis nang hindi nagte-thank you or nag-iiwan ng comment sa mga videos natin, ha. Yun lang yung gusto kong kapalit nitong mga tutorials na ito. Para naman ma-up ito at makita din naman ng iba at matutunan din naman nila. Kaya huwag kayong selfish, ha. At may Facebook page tayo, Love Math TV. Tara na at bisitahin ako dito at i-follow ang ating Facebook page. Huwag nang mahiya, i-search na yan sa Facebook at i-follow na agad-agad. At syempre, laging tandaan, let's spread the love of math. I-share sa mga classmates ito. At bye!